na nga. Pupunta actually, kasalan talaga yung pupuntahan namin. Pero sabi ni Papa, malayo daw yun. At the same time, kagabi nga, diba, inimbitahan kami na mag-lunch dun sa katrabaho niya. So, doon na lang kami pupunta. At bukas na may function na naman. Sabi ko, sobra pa tayo sa mayor. Ang dami natin nga naatinan na function. Kablat kanan yung inaatinan. Si Loreng, pang siga lang ah. Mabuti, nag-poop siya bago kami umalis. Kundi baka malintikan kami. Tingnan niya naman yung damitan namin. Mga nakasaya. Ang haba-haba ng damit. Galit ka na. Nagkarga lang si Papa ng gas, guys. Mabuti na lang si Loreng nag-poop na. Oh, go outside, drain. Now we're going to wash. Mo sa labas kasi maakit sa kama. Oy! What happened? I'm going to get her new clothes. Ha? Ay, naku, Loreng. Susuot ko kay Loreng. Ay, lagot na. Mag-just kaya si Loreng. Maliit na yata sa kanya. Ito na lang pasusuot ko. Kasi bumili naman na, bumili. I mean, nagdala naman ako ng extra cloth niya. Tapos anong ko lang siya, i-leggings ko siya nito. Ayun, much better. Hindi ko alam kung makakasya pa to sa kanya. Tapos leggings. Ito na lang siguro. Para komportable siya kahit nandun siya sa ano. Ito na lang. Para komportable siya. Kasi sa dress. Ay, ang daming glitters. Nakatok na akong rin. Opa! Nandito na kami sa bahay. Ang ganda ng design niya ng building nila dito. So ayan guys, at mag-house tour na nga tayo ng bahay ng isa sa mga katrabaho ni Mr. Which is bago pa lang to, 2 buwan pa lang silang nakakalipat dito. So tingnan natin kung gaano ka bongga yung interior design ng bahay na talagang ginastusan nila ng bonggang-bongga. So ang theme ng interior design ng kanilang bahay ay Italian inspired. At ang anong itsura ng Italian theme? Ayan, makikita nyo sa wall. Nakita nyo ba yung blankong frames na yan? So, yung frame na yan ang pinaka-main attraction sa bahay na ito. Hindi mo pa masyadong ma-appreciate yung wall dahil wala pang mga portrait ng pamilya ng nakatira dito. Pero once na nalagyan na yan, sigurado yan ang unang-unang mapapansin mo sa bahay na ito. May ilaw pang nakalagay dyan para ma-highlight talaga yung picture ng pamilya. Actually, pagpasok mo pa lang sa bahay na to, feeling homey na yung ambience ng bahay. Dahil siguro sa mga plants na nakadisplay dito. Actually, yung una ding nakatawag pansin sa akin dito, itong design ng wall nila na nagdi-divide sa living area at sa dining room. At matapos na nga natin makita yung salas, ay pinakita naman sa amin yung kwarto ng anak niyang lalaki. And I find this room very interesting dahil na dito sa wall na yan na binuksan ni Mr. Di mo talaga akalain na may pinto pala dyan dahil nga dyan sa design ng wall na dire-diretso. So yung area pa lang yan ay dressing room ng anak niyang lalaki at ang bathroom. At nakakasosyal din tingnan yung glass door ng kanilang wardrobe. So, ang ganda, diba? So, gawin na tayo dito sa kanilang kusina, bar counter, at dining area. Ang luwag ng area, diba? So, pupunta na tayo sa master's bedroom at ang kwarto ng anak nilang babae. Alam niyo ba, gustong-gusto namin ni Mr. itong hand wash area nila? So, ito na nga pala yung master's bedroom. So, ang ganda ng master's bedroom nila. Maaliwalas, maluwang, at saka maganda yung ventilation. At alam niyo ba yung wardrobe nila nakakamangha? Pag binuksan mo yan, may automatic na ilaw sa frames ng door ng kanilang wardrobe. So, hindi mo na kailangan ng light dyan dahil automatic na. So, gawin tayo sa kwarto ng anak nilang babae. Which is, I find it very cute dahil hindi siya yung common na higaan na hinihigaan talaga, kundi isang hanging bed. Dito talaga sa kwartong to, enjoy na enjoy yung mga bata. All I could say is napaka-homey ng ambience na bahay. Nakita nyo naman, every corner ng bahay nila ay may mga hanging plants na nakalagay o mga halaman. And this is the collection area ng mga bags ng kanyang anak na babae. O, di ba ang social tingnan? At gawin naman tayo sa kanilang puja area. Yung puja area pa lang ay umaabot na ng 100,000 yung pagkakagawa nila dyan. At sa totoo lang, ang ganda niyang tignan sa personal.
Oh, be careful, Rain. Be careful. Ganda ng kwarto. At saka yung higa. Actually, itong kwarto na to guys, kwarto to ng anak nilang babae na nasa UK, nag-aaral. So, ito yung napili ng kwarto at ito yung kanyang higaan. Magsa siya ng higaan mo. Kababalik niya lang sa UK. Diyos ko po, Day. Bumaba ka na lang, Day. Ito yung gusto ko sa kwarto. Ang ganda nito kasi may upuan siya dito. May mini salad. Which is really nice. Ayan. Kung gusto mo mag-emote-emote. Ay, kasama rin yata ito ng ano. Ha? Mama. Yung pinakita ko kaninang puja room guys, alam niyo ba, yung puja room nila kanina, ang gastos lang nila doon is 100,000. Yung puja room lang yun. 100,000. Yung mga bata, oh. She wants to climb up. Good morning guys. Kasi nagle-lemon water ako. Ito. At napakalamig. Diyos ko po, Day. Nag-headbutt ako. Hindi ako nag-hair dryer. Tinatamad ako mag-hair dryer. Sabi ko, umaupo muna ako dito sa labas at magpainit. Ano na, alauna ng hapon, tulog si Loreng. At hindi pa ako nag-pananghalian. Ito lang oh, ewan ko lang kung relate ang lahat. Basta pag December, ang hirap-hirap mag-diet. Nasira na naman yung diet ko. Dahil puro nga kainan yung pinuntahan. Sarap. Higop ng mainit na tubig. So, yung pinuntahan natin kahapon, guys. Napo talaga. Yung pala yung sinasabi ng kaibigan, ng kaopisina ni Papa na yung interior design is Italian. Nakita niyo ba yung wall nila dun sa tapat ng TV nila? Yung parang may mga blanco na frames. Yung pala yung sinasabi niyang Italian interior. Na pag may portrait na sila, yung sa blanco na mahaba na rectangle. Pag meron na silang portrait, I don't know kung portrait, kung meron na silang malaking portrait na papagawa, ididikit nila dun sa sa dingding. Yung pala yung sinasabi niyang Italian. At saka ang ganda ng bahay, guys. And nagulat ako. Tinanong ko kasi, sabi ko magkano inabot lahat. Kasi binili sa labas pa lang, nakita niyo naman, ang ganda na ng pagkakaano ng bahay. Alam mo, modern style na yung niya, na pagkakagawa ng bahay. Kasi gustong-gusto ko yung kita niyo sa may building na, yung parang pagganon na hugis, parang pasi. Gustong-gusto ko yun. At yung inabot lahat guys nung pagbili, mula sa pagbili nila ng bahay na yon hanggang sa interior designing, tsaka bago yung mga furnitures inabot ng 10 milyon. 10 milyon yung bahay na yun. Hindi yun two-story house yung binili nilang bahay. Although building siya, bungalow, hindi ko lang ang tawag. Yung isang floor sa kanila yun. Ang kagandahan lang doon sa, most especially kasi guys, ng mga apartment dito, na pag bumili ka, yung sa isang floor, ilang bahay yung sa isang floor. Ang kagandahan lang doon, sa isang floor, sa'yo na yun. So, wala kang ka-share doon sa floor na yun. Ang ganda, may privacy ka. Kahit tumambay ka pa dun sa labas, walang, mag-iingay-ingay dyan sa floor mo. Depende na lang kung sa ibang floor or sa upper or lower floor mo, may mga bata tatakbuhan sa hagdan. Wala. Ang ganda. So, inabot siya ng 10 milyon or sa piso, i-convert natin na sa 6 milyon yung ginastos nila. Ang gusto ko dun pati yung sofa. Personalized. Basta ang ganda. May kulang pang hindi pa nila natatapos yun kasi yung sa bar counter nila, kailangan pa nilang bar chair doon. Yun yung gusto ni Mr. doon, yung bar counter. Ang ganda ng pagkakagawa ng bahay.
Sabi nga niya, baka mga after 3 years, baka bumili daw siya ulit ng ng bahay para sa mga anak. So, kita nyo yung mga Indians, guys. Ito yung kagandahan sa mga Indiano, guys, no? They're thinking of the future. Hindi sila yung sa mga aminin na natin, guys, tayo mga Pilipino, mahihilig tayo sa mga pabonggang mga, alam mo, mga, yung hindi tayo nag-i-invest. Yung parang mahilig tayo sa mga mamahaling damit, sa mga pero hindi natin iisip yung investment. Yun yung maganda sa mga Indiano kasi may kagulin sila na hindi yung anak ang mag-aahon para sa kanila. So, depende na lang yan, guys, sa mindset ng kung parang pinalaki ang anak. Pero dito, mostly, nang napapansin ko, yung mga magulang talaga, they're thinking about the future of their children. Na hindi sila umaasa na, ay, paglaki ng anak ko, ganito, ibabalik na sa akin. Hindi. They're just invest for their children. No? Para maganda yung kinabukasan ng mga anak nila. So, yun yung gustong nagustuhan ko sa mga Indiano, guys, na they're not thinking about the return. Kung ano mang ibibigay ng anak nila sa kanila. Nasa anak naman kasi yun, depende naman yun eh. Ayun, so, yun yung nagugustuhan ko sa kanila. Yung pagiging, ang mindset nila na investment. Ayan. Dalawa anak nun, guys, babae at lalaki. Yung anak ko yung lalaki nasa Kazakhstan, yung babae nasa UK. Doon nila pinag-aral ng college sa ibang bansa. Sabi ko nga, hindi ba sila nalulukot na silang dalawa lang doon sa bahay? Sabi nung hindi ko lang alam sa kanila. Pero yung bahay daw na bibilhin nila ay para doon sa anak niyang lalaki. So that's all for today's vlogmas. So maraming salamat sa pagsama ngayon sa ating vlog. Ayan, at hindi ko alam kung makakapunta pa kami mamaya sa kasal daw. Sabi ni Mr. kasal daw yun mamayang gabi. So hindi ko alam kung pupunta kami kasi straight 3 gabi kami na laging nasa labas. Sabi ko, ewan ko lang kung makakapunta kami. Tsaka ang sobrang lamig, si Rin, bumalik na naman yung sipon niya dahil kahit anong cover namin, tinatanggal yung cup niya. So, ayan. So, yan. That's it for today's vlogmas, guys. And see you in the next vlogmas. Paalam! God bless and goodbye.